May choking na pakiramdam. Medyo mabigat, pero hindi ko makita yung ano. Hanapin natin yung may upuan. Markings. Di ba? Naghahamon ka ba? Hinahamon mo ba ako? Nagalit. Hinahamon mo ako? Ha? Sige, ipitik mo yan. Isagad mo. Kung hinahamon mo ako. Sa'yo ba to? Nasaan ka? So, meron ng sinabi yung may-ari nitong biskwit, no? Yung kaibigan. Si kaibigan. Tawagin na lang natin siya si kaibigan. Kasi yun din yung tawag. Actually, narito po kami ngayon sa isang lugar. Dito sa Luzon. Na dating pinuntahan na rin ng mga ibang nagbablog. Pero pinuntahan namin ngayon kasi meron akong gustong alamin. Dahil merong nangyaring incident dito na merong isang bata na medyo may kakulangan sa kanyang pag-iisip na pumunta dito at na-aksidente or namatay. Pero para sa akin kasi merong kakaiba dun sa pangyayari. Dahil lagi siya nagdadala ng alay pag pupunta siya dito at actually hindi siya taga rito sa lugar na to. Sinasadya niya yung lugar dahil sinasabi niya, pinupuntahan niya yung kanyang kaibigan. So ngayon nandito kami sa baba. Nung hinawakan ko tong biskwit, so merong nag-send ng telepathic messages na tinatanong ko kung sino siya. Hindi siya nagsalita kung anong pangalan niya, pero nung tinanong ko kung nasaan siya, sabi niya, nasa taas, sa upuan na nakalagay sa gilid ng room. So, wala akong idea kung anong meron sa taas. Dahil first time ko pong pumasok dito. So, yun yung hahanapin ko ngayon. Dahil ayon sa kanya, nandoon siya sa room na kung saan merong upuan sa gilid. So, kung ano man yung klase yung upuan na yon, so wala pa akong idea. Yun yung aalamin natin ngayon. And hindi lang po ako nag-iisa dito sa lugar na to. Actually, may mga kasama ako. Pero at this point, maghihiwa-hiwalay po kami. At sa bandang dulo, during the communication, saka po ulit kami magsasama-sama
at susubukan namin makipag-usap sa kung anumang mga nilalang ang naririto sa lugar na to. So kasama ko po dito si Just Clint, si ating kaibigan si Sir Bungo TV, si Sir Shaman Tope, narito rin siya. So, ang goal po namin dito ay hindi para gawing katatakutan yung lugar. Ang goal po namin is tuklasin, mayroon nga bang hiwaga sa lugar na to? Mayroon bang mga pangyayari na hindi maipaliwanag? Hindi po ako basta-basta magbibigay ng komento unless makita ko o maramdaman ko. Okay? So, kung ano man ito dati at ano man ito ngayon bago ito naging ganito, hindi po mahalaga yon. Ang mahalaga po ay yung matuklasan natin ano ang misteryong bumabalot sa lugar. At kasama ko po sila natutuklas dito. So, at this point in time, maghihiwa-hiwalay po kami. Pupunta sila doon sa lugar na gusto nilang puntahan. And ako naman, hahanapin ko lang po yung spot kung saan ako pwedeng makipag-communicate. Dahil iyon po yung goal ko ngayon dito. Actually, yun naman yun mahalaga sa isang exploration. Ma-set up mo yung goal mo at ma-achieve mo yung goal mo. Dito, ang goal ko po is malaman ano ba ang koneksyon ng kung anumang nilalang ang naririto sa pagkamatay ng isang bata. Yun po yung goal ko. May makausap man ako o wala. Meron man kaming maramdaman o wala. Yun po yung lalabas sa aming mga video dahil iyon ang totoo. Hindi po ito para i-hype yung lugar at gawing katatakutan. Ito po ay para magbigay ng babala at ituro sa inyo kung ano ang dapat pag-ingatan, ano ang dapat hindi gawin, at ano naman ang dapat gawin sa mga ganitong pangyayari. So tara, samahan niyo po kami, Sir Shama, Sir Bungo, at si Sir Just Clean. Ito po si Ed Kaluwag. Samahan niyo po kami. Magandang gabi po mga adventurers. Narito po tayo ngayon sa isang lugar na abandonado ito sa Luzon. Hindi ko na po i-mention kung saan lugar, pero marami na rin po ang pumunta dito at meron silang mga sinasabi na may kakaiba daw dito sa lugar na to, pero yun po yung aalamin natin. And since first time kong pumunta rito at yung mga kasama ko ay nag-explore na ng nauna sa akin. So, gusto ko po alamin personally ano ba talaga ang meron dito. Kasi may mga kwento na meron daw kakaiba rito sa area na to dahil may morgue daw or meron daw mga batang ipinalaglag. So, tingnan natin yung ba'y mararamdaman natin kung totoo man. No? Well, first impression, pagpasok, nandun yung feeling na creepy yung lugar kasi basically ang tao kasi kapag nakakita ng madilim, palaging na-associate yung fear, yung takot. Pero ako, wala naman po akong naramdaman dito sa floor na to, sa paligid na to, wala naman. Although may mga story behind, pero susubukan nating lutasin o alamin ano yung kwento sa likod ng marami pang naglabasang kwento. Tara, mga adventurers, samahan niyo ko, mag-ikot tayo. Okay? Aside dun sa pakiramdam na magiging creepy kasi bawat tapak mo, may matatapakan ka na parang nagka-crackling sounds dahil maraming mga basag na salamin. Maliban doon, walang pakiramdam na mabigat o nakakatakot.
To. Itong spot na to, medyo may feeling ng lamig kasi obviously bukas yung bintana niya. At nakita nyo naman na merong hangin coming from the outside. Kaya posible tayo makaramdam dito nung tinatawag natin kilabot or goosebump. Dahil sudden change ng temperature. May hagdanan pataas pero mukhang sarado. So, lilipat tayo doon sa kabilang side para doon tayo dumaan. Okay. So far dito sa ground floor, wala namang kakaiba. And hopefully, sa buong floor, malaman natin ano ba talagang nakatago na lihim. Okay. And minsan kasi mga kapwa ko adventurers, no? Hindi natin maiaalis yung takot eh. Yung takot palagi siyang nandyan. Pero yung point kung paano mo siya i-overcome, yun yung mahalaga. At dito sa ginagawa natin, we will try to conquer the fear. Okay. Just like this place, ito, medyo mabigat. Merong kaunting creepy na pakiramdam. Pero, yun, medyo makalat lang. Aside from that, walang iba. So, dito tayo dadaan. So ito, kung titingnan mo tong area, yung spot, so siguro makakaramdam ka ng kilabot or creepiness. Parang ganun. Kasi basically dahil magulo yung lugar, medyo nakaka-intimidate. Yun lang. And aside from that, yan. Magdadagdag ng fear factor is yung may mga lumilipad-lipad na paniki or bayakan. Pero alam naman natin na mga nocturnal animal sila. At dahil nocturnal sila, hinahanap nila yung spot na madidilim. Kasi yan yung nila lugar. So, ayan. Kasama natin si Batman. So, kaya tayo dito sa second floor. Kasi kanina meron akong na-receive na ito yung aalamin natin. Itong second floor. So parang medyo may harang dito. And dito na ako mag-explore kasi ito yung narinig ko kanina na sinasabi. Nandito daw siya sa second floor at sa isang room na mayroong upuan na nag-iisa. So alamin natin yun. Dito ba talaga yun? Sorry. Sakit po yung tuhod ko kaya medyo hanapin natin yung may upuan. Wala. Saan ka? Anong klaseng upuan ba? Tinutukoy.
Siya mabuksan. Saan siya? Saan? Saan yung upuan? Sinasabi mo. Hindi dito. Saan? Saan? Sa kabilang side. Kabilang side tayo. Tayo sa kabilang side. Upuan. May upuan. Nasaan ang may upuan? Saan lugar yung may upuan? Sabi niya may upuan. Tingnan natin. Saan yung may upuan? Saan mo ako pinapupunta? Saan? Sabihin mo sa akin saan? Isa. Okay. Markings. Pareidolia, pero creepy. Kakaiba. Saklit pa tayo ng isang floor. Kasi sinasabi niya sa may upuan eh. Masakit yung tuhod ko kung saan mo ako pinapupunta. Ito na ba? Okay. Kakasalubong tayo dito. Upuan, upuan. Nasaan yung room na may upuan? Tayo. May upuan dyan. May room na may upuan. Okay lang. May room na may upuan. Saan ang room na may upuan? Saan? Saan mo ako gustong pupuntahin? Saan? May room number ba to?
Hindi naman upuan yun eh. So, akala niya upuan yan. Hindi naman upuan. So far, wala pang ganun kalakas na paramdam. So medyo nagdududa ako doon sa mga kwento. Kasi hindi siya hindi siya nagmamatch. Yung pagiging creepy niya, hindi nagmamatch doon sa lugar. Sorry, pero medyo disappointed ako dun sa area. Hindi siya ganun ka-creepy. Although merong entities, pero medyo hindi siya territorial. Ibig sabihin, hindi siya nag-stay dito. So I think yung story about doon sa bata na nagpunta rito, lagi pupunta rito, is parang simpleng usapan. Ang nangyayari, nandito siya kapag nandito yung bata. Yung si kaibigan, pumupunta siya dito kapag narito yung bata. Kasi medyo hindi matching yung area, yung pagiging creepy ng area para sa haunting. Walang mabigat na entities na narito. Sabihin a very normal abandoned building at hindi pwedeng ma-consider na haunted. So kung nagkakaroon man ng entities dito, hindi dahil haunted yung building o yung lugar, kundi dahil maaring may sinusundan o may sinasamahan. So subukan pa rin natin mag-establish ng communication kung sakali meron tayong makukonect o makakakonect tayo sa kanila. Pinipili ko lang yung spot kung nasaan yung strong EVP. Kung saan tayo makakaroon ng mataas na level ng EVP. I think ito. Kasi wala akong nakitang upuan, pero ang description niya sa akin, lugar na may upuan sa gilid. So possible, yung sink was been mistaken para upuan. Wala nang ibang lugar dito na may ganyan, ito lang. And yung sinabi niya sa akin kanina, sa lugar na may upuan. So, dito tayo mag-establish ng communication sa area na to. So, hintayin natin yung ating mga kasamahan. At during communication, sama-sama po tayo, sabay-sabay tayo nakikipag-communicate. Wala na iba, naikot ko na yung lugar. Na sinasabi kasi sa akin kanina is puntahan ko siya sa isang lugar na may upuan sa gilid. So lahat ng room, wala pong upuan. Makikita, madadaanan niyo po yan, makikita niyo dun sa video. Ito lang po, papokus nga ako dito sa So, nasa gilid, pero kung sa malayo ka, mukhang upuan. Pero kung lalapitan mo, sink po, yan ang lababo. So mukha lang siya upuan. So, yun yung parang posible na sinasabi. So, other than that, wala Hindi ako, sabi nga, hindi tumayo yung balahibo ko dun sa lugar. Pero tingnan natin during communication kung meron tayong makakausap. And dahil yung oras naman is papunta na tayo dun sa tinatawag nating witching hour. Kaya baka sakali. Okay. So,
Nandito kami ngayon sa third floor. And sabi ko nga kanina, lahat ng rooms na pinasok ko, wala namang mukhang may upuan. Pero may nakita ako na parang merong sink ng lababo na nakabuwal na pag tinignan mo sa malayo mukhang upuan talaga. Kaso, habang ini-inspect ko yung lugar, bigla na namang merong dumaan na figure at parang dito siya pupunta. And yon, nagkaroon ng sensing ng amoy ng itong skyflakes. So, meron ng sinabi yung may-ari nitong biskwit, no? Yung kaibigan. That's why, ito yung kinuha namin from the ground floor at dadali namin dito sa fourth floor. Kasi ito na yung last na akitin namin. So, dito kami possible mag-establish ng EVP, communication, yung electronic voice phenomena. So, susubukan natin makonect o makontak o makausap kung sino man yung dinadalan ng nitong skyflakes nung bata na namatay dito sa lugar. Isang bata na medyo may problema sa kanyang pag-iisip. Pero sabi ng mga tao, matino namang nakakausap. At lagi niya sinasabi, meron siyang kaibigan dito na binibigyan niya ng biskwit. So alamin natin anong kwento nitong biskwit na to pagdating sa fourth floor. Tara. Ayan, pasensya na po, medyo masakit yung tuhod ko kasi kakatapos ko lang ng isang lakad kahapon. Medyo sumakit yung tuhod ko. Hindi ko maiangat hindi ko mabuhat yung katawan ko pag itong kabilang tuhod. Masakit kasi. Pukusin mo yung word. So, whoever writes that word must be inspired by something. Okay. So ito na yung medyo dito ako nakaramdam ng may kakaiba. Ano meron dito? Okay. So this is it.
Okay. Dito tayo. Dito tayo mag-establish. Sa'yo ba to? So ito po, naikot ko na po yung buong building. Halos, andito na ako sa dulo. At ito, sa lahat ng floor na dinaanan namin, dito ako medyo nakaramdam ng kakaiba. Adding up yun sa pakaramdam dahil medyo malamig, dahil mataas to. At may mga bukas na bintana, pero ito yung medyo mabigat. So I guess, at this point, dito ako mag-establish ng EVP. Dito sa kaprasong room na to na medyo enclosed. Okay. Yan. Pa-focus nga ako dito. Dito. Dito.